Bagong kasal, lumapit pa kayo. Sige, tingin sa camera. Binabati ko kayo sa inyong kasal. Ang bilis ng proseso ng kasal. Kahit na pinakasalan kita, para kay Lolo, bilang asawa mo, pananagutan kita. May flight ako para sa negosyo. Ito ang card mo. Walang password. Tatawagan kita pagbalik ko. Teka, gaano ka katagal? Mawawala. Unang pagkikita pa lang natin. Pero mukhang desente. Mapapangasawa. Si Ginoong Shen. Tianxia, ang apo kong si Jinshi, ay may mabuting pagkatao. Magandang pagpapalaki, at gwapo. Iniligtas mo ako, ginagaranti akong mamahalin ka niya. Tatay. Mag-isa kang nagtatrabaho bilang cleaner sa syudad. Nag-aalala ako sa'yo. Kung magpakasal ka, makakabawi ako ng payapa. Tama na, tatay. Huwag na kayong magsalita. Magpapakasal ako. Kung makakatulong ito sa paggaling ninyo, gagawin ko. Nandito na si Ginoong Shen. Nandito na si Ginoong Shen. Nandito na si Ginoong Shen. Bumalik na si Ginoong Shen. Umalis ka. Maligayang pagbabalik, Ginoong Shen. Parang pamilyar ang figura na iyan. Hoy, tigilan mo ang pagtitig at gawin mo ang trabaho. Sa tingin mo ba karapat-dapat kang tumingin kay Ginoong Shen? Isang probinsya ng cleaner, na nangangarap umangat sa buhay, nakakaawa. May gusto si Manager He kay Ginoong Shen. Huwag mo na lang pansinin ang ugali niya. Pero si Ginoong Shen ay hindi nagpapakita ng awa sa mga babaeng humahabol sa kanya. Huwag kang maging hangal. Huwag kayong mag-alala. Gusto ko lang mag-focus sa trabaho para mabayaran ang operasyon ng tatay ko. Ginoong Shen, nalaman ko lang na lumala ang kondisyon ng biyenan nyo. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 280,000 piso. Kakaiba, hindi pa naipapaalam ni Ginang Shen sa matandang master. Hindi niya man lang ginamit ang card na ibinigay ko. Mukhang ayaw ng asawa ko na maging pabigat sa iba. Kung gayon, bayaran mo muna ang mga bayarin sa ospital. Opo, sir. Ang kape ninyo, Ginoong Shen. Ay, hindi. Hayaan ninyo akong tulungan kayong linisin yan, sir. Tawagin ang cleaner. Lolo, nakabalik na po ako. Ikaw na bata ka. Umalis ka agad pagkatapos ng kasal sa loob ng 3 taon. Paano mo nagawang iwanan si Tianxian? Siya ang nag-alaga sa akin sa lahat ng oras na ito. Kung hindi ka bumalik, mahihiya akong humarap sa kanya. Humihingi po ako ng paumanhin, Lolo. Ile, dapat kang umuwi ngayong gabi. Hihintayin ka namin ni Tianxian. Pupunta ako ngayong gabi. Teka. Sir Shen, may iba pa po ba? Simula ngayon, ikaw na ang maglilinis ng opisina ko. Naiintindihan ko po. Hi, Ma. Ano po ang sinabi ninyo? Binayaran ni Sir Shen ang bayarin sa operasyon ni Papa. Nakuha ko na... Hindi ko akalain na si Sir Shen, kahit nasa ibang bansa, ay may alam pa rin sa lahat. Secretary Fee. Binibining Jiang, ikaw ang maglilinis ng opisina ni Sir Shen. Madalas kayong mag-uusap, kaya panatilihin itong profesional. Ang ibig sabihin ni Secretary Fee ay... Si Sir Shen ay isang tapat na tao, may asawa na siya, at hindi niya papayagan ang anumang hindi nararapat na intensyon. Naiintindihan ko po, pero may asawa na po ako. Masaya po ako sa kanya. Makakaasa po kayo, Secretary Fee. Mabuti, mag-focus ka sa trabaho mo. Hello. Sir Shen, ako po ito. Alam ko, mahal. Narinig ko po na binayaran ninyo ang bayarin sa operasyon ni Papa. Salamat po. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang 280,000 piso babayaran ko po agad sa inyo. Kasal tayo. Ang akin ay sayo. Pero igigit ko po na bayaran kayo. CJ, pag-uusapan na lang natin ito mamaya. Sige po.
Magandang umaga po, Sir Shen. Sir Shen. Tatanggap ko lang po ng balita tungkol sa pakikipagtulungan sa pamilya Wang. Si Sir Wang Sr. po mismo ang pupunta para makipag-usap sa Naiintindihan ko. Ang dumi ng sahig na ito. Nasaan si Jiang Tian? Jiang Tian, nasaan ka ba? Nandito po ako. Ano ang ginagawa mo? Nagpapabeya ka ba kung saan? Naglabas po ako ng bus at nakita ko ang isang matandang lalaki na nangangailangan ng tumulong po ako sa kanya. Kaya po ako nahuli. Tingnan mo, dahil sa pagkaantala mo, ang lugar na ito ay napakagut. Kami ay isang internasyonal na korporasyon na naglilingkod sa mga high-profile na kliyente. Kung makita nila, ang maruming kapaligiran na ito ang magiging pagkalugi. Kaya mo bang bayaran ang mga pinsala? Taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Lilinisin ko na po ito ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo kukuha ng isang probinsyana bilang tagalinis. Lahat ng masipag na yan, mga tamad lang sila. Sige, ako na lang ang puntiryahin mo. Pero huwag mong isama ang iba. Ang mga masisipag na taga-probinsya ay hindi nararapat sa iyong paghama. Paano ka naglakas loob na sumagot? Ang iyong mga kabutihan ay mga social parasite lang sa aking paningin. Naglakas loob kang saktan ako. Tama na. Sir Shen, Ipaliwanag mo ang kaguluhang ito. kasalanan po ni Jiang Tian. Pinabayaan niya ang kanyang mga tungkulin at tinatama ko lang po siya. Jiang Tian ang pangalan mo. Opo. Ang pangalang iyan pamilyar. Ginoong Shen, tingnan mo kung gaano kagulo rito. Si Jiang Tian, hindi man lang magawa ng tama ang kanyang mga pangunahing tungkulin. Matagal ko nang binalaan ng HR manager na huwag kumuha ng mga tao galing sa probinsya. Ang aming kumpanya ay kumukuha ng mga empleyado batay lamang sa kasanayan at karanasan. Kailan pa tayo nagsimulang magpraktis ng diskriminasyon sa lipunan? Ginoong Shen, Ginoong Wang, mas maaga ka sa inaasahan. Binibini. Anong pagkakaton na nagkita ulit tayo? Oh, kaya pala ikaw ay nagtatrabaho sa Shen Corporation? Ginoong Wang, magkakilala kayong dalawa. Kanina, papunta ako rito. Muntik na akong masagasaan ng kotse. Ang dalagang ito ang nagligtas sa akin. Siya ang sumaklolo sa akin. Ah, ganoon pala. Kalihim Fee, samahan mo si Ginoong Wang sa lounge. Ginoong Wang, pag-uusapan natin ang detalye ng kooperasyon mamaya. Hindi na kailangan ng diskusyon. Nagtitiwala ako sa isang kumpanya na may ganoong Tab 8 na staff. Ang ating kooperasyon ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Kalihim Fee, dalhin mo si Ginoong Wang sa aking opisina. Mabuting bata, dapat mag-usap pa tayo minsan. Hayaan mong ang matandang ito ay magpasalamat ng maayos sa'yo. Sige po. Ginoong Wang, dito po tayo. Ginoong Shen, ang insidenteng ito kanina ay nagpaantala sa aking mga tungkulin sa paglilinis. Leonard, mahusay mong nahawakan ito. Jiang Tian, humihingi ako ng paumanhin sa maling paghusga ko sa iyo kanina. Paulit-ulit kong binibigyang diin na sa aming kumpanya, hindi namin kinukonsinti ang diskriminasyon. Ang iyong bonus ay binawi ngayong buwan. Huwag mo nang hayaang mangyari ulit ito. Naiintindihan ko po. Napabilis mo ang isang malaking kasunduan. Doble ang iyong bonus ngayong buwan. Salamat po, Ginoong Shen. Lolo, nandito na po ako. Tianxia, tapos ka na sa trabaho. Maghugas ka na. Malapit nang maluto ang hapunan. Mukhang masaya ka po ngayon, Lolo. Nakita mo ba si Jinshi? Nakabalik na siya mula sa ibang bansa. Nakabalik na si Ginoong Shen. Dapat ay, pauwi na siya ngayon. Ngayong gabi, kayong dalawa ay magkikita na rin. Kaya pala alam niya ang tungkol sa gastos sa operasyon ng aking ama. Ay, habang pinag-uusapan, bubuksan ko ang pinto. 3 taon ang lumipas. Iniisip ko kung naaalala pa ni Ginoong Shen ang aking mukha. Ginoong Shen, Hindi po, Ginang, hindi po ako si Ginoong Shen. Ako po ang driver ni Ginoong Shen. Sinabi po ni Ginoong Shen ngayon, pumirma siya ng malaking kasunduan. May hapunan po siyang dadaluhan. Babalik po siya mamaya. Ito po ay regalo mula kay Ginoong Shen para kay Binibining Jiang. Ang bata na yan, napakatalino. Alam niyang hindi siya makakadalo sa hapunan, kaya nagpadala siya ng regalo para humingi ng tawad. mahalaga po ang trabaho ni Ginoong Shen. May mabuting asawa ang apo ko. Huwag mo na siyang intindihin, anak. Kumain na muna tayo. Naku po. Pasaway ka, halika tingnan ka ni Lolo. Naghirap ka, pumayat ka. Bakit ka naman uminom ng ganoon kadami? Kabalik lang at nakapirma na agad ng kasunduan. Kaya, nadala ako, nakainom ng kaunti. Haha. Puntahan mo na ang asawa mo. Huli ka na sa pag-uwi.
Anak, may trabaho ka pa sa paglilinis bukas. Magpahinga ka na. Paglilinis, maraming beses ko na siyang sinabihan. Pero si anak, mas gusto niyang kumita ng sarili niyang pera. Ayaw niyang umalis sa trabaho niya sa paglilinis. Kumikita ng sarili niyang pera, may sariling sika, maganda yan. Siyempre, nakapag-asawa ka ng mabuting babae. Ang tagal mo nang hindi nakikita si anak, baka makalimutan mo na ang itsura niya. Bilisan mo na ang pagligo. Huwag mong paghintayin si anak. Bumalik na si Ginoong Shen. Kalma lang. Kahit 3 taon na kaming kasal. Ito ang unang pagkakataon. Hindi naman niya siguro ako pipilitin, di ba? Nagising ba kita? Hindi. Huwag kang kabahan. Alam kong nagkahiwalay tayo ng 3 taon. Pagkatapos nating ikasal, hindi pa tayo sa ganoong antas. Babalik ako kapag handa ka na. Ang boses na iyan, oy. Napaka-Ginoo naman ni Ginoong Shen. Magandang umaga, Tianjia. Halika't mag-almusal. Maaga umalis si Jinshi para sa trabaho. Lolo, nakatulog ako ng sobra. Malalate na ako. Kailangan mo pa rin kumain. Mas mahalaga ang kalusugan. Kumain ka ng dahan-dahan. Salamat, Lolo. Kailangan ko nang umalis. Naku, ang batang ito. Ang Shen Corp ay nangangailangan ng access card. Nakalimutan ni Tianjia ang kanyang card. Hindi siya makakapasok kung wala ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Kailangan ko itong ihatid sa kanya. Nakalimutan ko ang access card ko. Maaari mo ba akong iscan? Papasukin mo na ako, please. Patakaran ng kumpanya. Kailangan ng access card. Walang makakapasok ng hindi nag-swipe. O baka kung sinong tao lang ang makapasok. Paano kung may nakawit? Pero alam mo naman na ako ay empleyado rito. Manager He, magandang umaga. Nakalimutan mo ang access card mo. Hayaan mong i-scan kita. Pinahintulutan ng pagpasok. Hoy, anong ginagawa mo? Walang card, walang pasok. Bakit nakapasok si Manager He? Ang posisyon ko, kumpara sa iyo. Si Shen, kakatanggap lang ng balita. Darating ang patriarka. Bakit pupunta rito si Lolo? Nakalimutan ni Madam ang access card niya. Personal niya itong ihahati sa kanyang manugang na babae. Ano ang sinabi mo? Ang asawa ko. Nagtatrabaho sa kumpanya ko. Sinusunod namin ang patakaran ng kumpanya. Huwag nating hayaang ang mga kainahinalang tao ay makapasok sa kumpanya. Tigilan mo ang pagtitig. Si Manager He at CEO Shen ay magkababata. Ikaw na probinsyana. Anong karapatan mong makipagkumpara? Pinapatagal niyo ang paglilinis ko sa opisina ni Gigi Shen. Hindi ba kayo natatakot sa kahihinatnan? Nakalimutan mo ang ID mo. Huwag mo akong sisihin. Galit pa rin kayo sa multa kahapon. Kaya binubuli niyo ako ngayon. Oo, binubuli kita. Anong gagawin mo? Hanggat nandito ako, hindi ka makakapasok sa pintong ito. Tianjia. Dinala ko ang mimo, mahal. Salamat, Lolo. Muntik na akong hindi makapasok. Pero nandito na ako. Pumasok ka na sa loob. Anong ginagawa mo? Anong problema? Akala mo ba makakapasok ka dahil binigyan ka ng ID ng matandang ito, hindi habang binabantayan ko ang pintong ito? Ikaw. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Bata, paano mo nagawang bulihin ang asawa ng apo ko? Matandang hakluban, nakadamit parang pulubi. Ang apo mo siguro ay basura rin. Jiang Tian. Mukhang ang asawang pinakasalan mo ay isa ring maruming magsasaka. Magandang sampal. Naglakas loob kang sampelan ako. Security. Gusto mo ako, di ba? Turuan nyo ng leksyon ang mga probinsya nung ito. Ako ang magiging girlfriend mo. Sige. Bitawan niyo si Lolo. Bitawan niyo siya. Umalis ka.
Tiantian, Baho mong matanda, gusto mo pang mabuhay, kung gayon, umalis ka. bitawan niyo siya. Ayos ka lang? Ginoong Shen. Kumusta si Tiantian? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Lolo. Lolo, pasensya na po, nahuli ako. Ikaw si Ginoong Shen. Siya ang pinakasalan ko, 3 taon na ang nakalipas. Kaya pala, ang boss ko pala ay asawa ko. Impossible, kagabi lang kayo nagkita. Ngayon, nagpapanggap kayong hindi magkakilala. Kagabi ay may hindi inaasahang nangyari. Hindi ko inakala na magtatrabaho ka sa kumpanya ko. Ikaw ang chairman. Chairman, bakit mo itinago ang posisyon mo rito? Isang pagkakamali lang ito. Ili, kanina tinawag mo akong mabahong matanda. Sinabi mo pa na kami ng apo ko ay hamak na probinsyano. Kung wala rito ang apo, maniniwala ka ba sa sinasabi ko? Paumanhin, Chairman, hindi ko po talaga alam. Bago pa lang po ako rito. Hindi ko po sinasadya. Ako. Nagkamali po kami, Ginoong Shen. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Paumanhin po. Anong nangyayari rito? Nagtanim siya ng sama ng loob dahil sa pagbawas ng sahod kahapon. Sinadya niya akong puntiryahin at si Lolo. Binuli ang lolo, ginulo ang asawa ko. Ang lakas ng loob mo. Asawa mo. Tama, si Genfian ang asawa ko. Patawarin niyo po ako. Madam, hindi ko po nakilala ang inyong katayuan. Bulihin mo ako hanggat gusto mo. Pero hindi mo dapat pinuntirya ang lolo ko. Hindi namin kailangan ng ganyang empleyado rito. Palabasin sila, agad po. Ginoong Shen, nagkamali po ako. Ginoong Shen. Maawa po kayo, Chairman. Chairman. Salamat. Sa pagitan natin, hindi na kailangan ng pasasalamat. Mahal. Kayo nang magkasintahan, mag-enjoy kayo. Uwi na ako. Mag-ingat po kayo, Lolo. Sige na. Lolo, mag-ingat po kayo. Hindi ko inakala na magtatrabaho ka sa kumpanya ko. Hindi ko rin inakala na ang asawa ko ang magiging boss ko. Mahirap ang trabaho sa paglilinis, di ba? Ilipat kita sa mas madaling posisyon. Hindi na kailangan. Kikitain ko ang promosyon ko sa sarili kong pagsisikap. CJ, basta masaya ka. Panatilihin nating sikreto ang kasal natin. Ayokong maapektuhan ng relasyon natin. Ang trabaho. Huwag mong sabihin kahit kanino. Walang makakaalam. CJ, ikaw ang bahala. Ipabatid sa grupo. Magkikita sa conference room sa loob ng 5 minuto. Opo, sir. Jinshi. Medyo tabingi ang kwintas mo. Ayan, sa hinaharap, kaya ko na ito. Salamat. Walang anuman. Sa totoo lang. Alam mo ba kung ano ang namamagitan? Kina si Shen at Manny, talaga hindi mo alam. Magkababata sila, nag-away ang kanilang mga pamilya, at pinutol ang ugnayan. Pero si Manager He ay, baliw na baliw sa kanya. Sumali siya sa Shen Corp para lang sa kanya. Paano naman si Gil Shen? Hayag niyang sinabi na may minamahal siya sa loob ng 3 taon. Mayroon na siyang minamahal sa puso. Si Chuyuhi ba iyon? Sino pa ba kundi si Manager He? Babalaan kita. Si Manager He ay walang awa sa mga may gusto kay si Yushen. Kaya mula ngayon, tigilan mo na ang paggusto kay si Yushen. CJ, aalis na ako para maghatid ng dokumento. May minamahal si Shen Jinshi. Bakit niya ako pinakasalan? Dahil ba hindi sila makapagpakasal? At hindi siya makatakas sa pressure ni Lord. Kaya ako na lang ang pinili niya. Walang hiya. Siushen, tungkol sa inyo ni Madam, dapat ba nating ipahayag? Hindi na kailangan. Pananatilihin nating lihim ang kasal. Siguraduhin mo, panatilihin itong kumpidensyal. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin walang sinuman sa kumpanya ang makakatuklas sa inyong kasal. Sino ang sinabi mong nagpakasal? Siushen, wala akong kinalaman dito. Kasal ka na. Sino ang pinakasalan mo? Sino ang babaeng iyon? Wala kang pakialam. Alam mong sumali ako sa kumpanyang ito dahil sa iyo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, kapatid lang ang turing ko sa'yo. Paano mo nagawa ito sa akin?
Mahal na mahal kita. Chuyuhi, kung gusto mong manatili sa Shencorp, ang mga salitang ito ay huwag mo nang sabihin muli. Tita, pupunta ka sa opisina. Susunduin kita. Hindi na kailangan. Sabi ni Lolo kasal ka na. Ang asawa mo ay nagtatrabaho sa kumpanya mo. Dahil nasa Jiangcheng ako, magpatuloy ka sa trabaho. Magkita tayo sa opisina. Magandang araw, madam. Narito ako para salubungin ang aking manugang na inaanak. Bakit may kasamang seguridad? Ang iyong katayuan ay nangangailangan ng sapat na proteksyon. Ginang, Sadyang nagsuot ako ng simple. Para maging madaling lapitan, ayokong takutin ang aking manugang na inaanak. Sunduin mo ako sa Shencorp mamaya. naiintindihan ko po, Ginang. Mag-ingat po kayo sa biyahe, Ginang. Manager He, sino ang nangahas na saktan ka? Sabihin mo agad sa akin. Anong kaguluhan ito? Nakakuha kami ng abiso. Ang ninang ni CEO Shen, si Ginang South ay bibisita, puspusan ng paghahanda. Kung mapapahanga ko si Ginang South, tutulungan niya akong mapakasalan si Jinsh. Tiyak na pagtatagpuin niya kami ni Jinsh. Ang galing ni Jinshi sa pamamahala, napakahusay. Ang laki ng korporasyon, pero napakaayos. Paumanhin, binibini, nasaktan ka ba? Sino ka sa tingin mo? Matandang babae. Paano ka nang ahas na pumasok dito? Narito ako para. Ang magsasakang ito ay hindi nabibilang sa Shen International Group. Dito ba dapat pumunta ang mga tulad mo? Alisin niyo ang basura na ito. Anong nangyayari dito? Jiang Tian. Ang bruhabang ito ay isa sa iyo, mga kamag-anak na probinsyana. Jiang Tian. Pangalan niya ng aking manugang na inaanak. Ayos lang po ba kayo, Ginang? Dito po kayo umupo. Mas maayos na po ba ang pakiramdam? Ayos lang ako, anak, napakabait mo, mabait kang bata. Jiang Tian, kayong mga magsasaka ay lagi nakikialam sa hindi nyo dapat pakialaman. Alisin nyo ang istorbo na ito bago dumating si Ginang South. Nahulog ang ginang na ito. Kailangan niyang magpahinga dito. Ang aming kumpanya ay tahanan ng mga piling leader ng negosyo. Ang pagdating ni Ginang South ay nangangailangan. Hindi tayo maaaring magkaroon ng isang mabahong hamak dito. Nakakahiya ito. Haharapin mo ang mga kahihinatnat. Tahimik siyang nagpapahinga, walang iniistorbo. Sinasabi niyo na kayo ay mga elite, ngunit nandidiskrimina. Kayo ng matanda, napakawalang hiya. Hindi ba kayo nakakaramdam ng kahihiya? Sumasagot ka pa rin. Binabaliwala mo ang patakaran ng kumpanya. Sige. Sinasabi ko na sa'yo, tanggol ka na. Ikaw, Ang Shen Corporation, laging nagtataguyod ng kabutihan. Kailan pa nagbago ang mga patakaran? Ang pagtulong sa matanda ay dahilan para matanggal ka. Ganyan na ba ang ginagawa natin ngayon? Ikaw na matandang bruhaw. May karapatan ka bang magsalita? Ano pa ang hinihintay mo? Tanggol ka na rin. Lumayas ka na. Hindi ako makapaniwala sa ugali ng Shen Corporation na ganito kasuklam-suklam. Isang maliit na manager lang, nangangahas na magtanggal ng empleyado ng basta-basta. Nandito ako ngayon, hindi matatanggal si Jiang Tian, kayo ang matatanggal. Ano ang sinabi mo? Tanggalin ako. Ang manager naming si He ay tagapagmana ng pamilya. Magkababata sila ni Presidente Shen. Hindi masisira ang pag-ibig nila. Sino ka sa tingin mo para mag-eskandalo dito? Sige. Ang ginang Nancheng ay lubos na iginagalang. Malapit na siyang dumating sa kumpanya. Huwag ninyong hayaan ang matandang ito at ang patay na tagalinis na ito na makasakit sa asawa ng Panginoon ng lungsod. Guardia. Palabasin ninyo ang dalawang ito dito. ano ang ginagawa ninyo? Sa akin ninyo ibuhos. Bitawan ninyo ako. Huwag kang matakot, anak. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na saktan ako ngayon. Kung may manggahas na saktan ako, tingnan natin kung paano haharapin ni Shen Jinshi. Ang bastos na batang iyon, ang mga taong gumawa nito, kawalang hiyaan. Ikaw na matandang bruhaw. Paano mo nagawang bastyusin ng presidente naming si Shen? Hinahanap mo ang gulo. Sino kayo sa tingin ninyo para saktan ako? Matanda. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, talagang iisipin mong bahay mo ito. Pigilan ninyo ang dalawang iyan.
Ichuyu, huwag kang sumobra. Pwede nating ipahusga kay Presidente Shen. Isa ka lang mabahong tagalinis mula sa probinsya. Paano mo nagawang sumagot sa akin? Gusto mong magreklamo, para kang karapat-dapat. Paulit-ulit mo akong Gusto mo bang maging mahirap ang lahat? Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, ay, nandito na si Presidente Shen, Jin Shi. Bitaw. Tita, ayos ka lang ba? Ginang. Ikaw ang asawa ng Panginoon ng lungsod. Opo, naglakas loob akong bastyusan kay patawad. Hindi ko kailangan ang ganyang formalidad. Sa dalagang ito ka humingi ng tawad. Patawarin niyo po ako. Humihingi ako ng tawad. Bakit parang ayaw mong humingi ng tawad? Ang mga taong tulad mo, na humuhusga lang sa panlabas na anyo, ay walang tunay na laman. Tita, ako na ang bahala. Rito. Ngayon, may utang na loob tayo kay Jiang Tian. Pero ngayon, ang empleyadong ito na may kakayahan ay nahaharap sa di makatarungang pagtatanggad. Dapat mong tiyakin na patas ang pagtrato sa kanya. Sisantihin si Jiang Chen. Jin Shi, magkasama tayong lumaki. Mas kilala mo ang ugali ko kaysa kaninuman. Kung hindi dahil kay Jiang Tian, na patuloy akong sinisiraan. Hindi ako gagawa ng ganito. Ganoon ba? Patuloy nilang kinukutya ang kanyang pinagmulan sa probinsya. Ang ganoong lantad na pagtatangi ay nangangailangan ng agarang aksyon. Ang pagdating ng ginang ay nagdulot ng kalituhan kanina, pero binastos mo ang mga nakatataas. Binastos, kayo ang gumawa ng hierarchy na ito, muntik nyo na akong paalisin. Ang insidente ngayon ay kasalanan ko. Pinukaw ako ni Jiang Tian ng sobra, nagsalita ako ng hindi nag-iisip. Jin Shi, gayon pa man. Hinamon niya ang autoridad, hindi iyan maitatanggi. Kahit ako ay sinusuway niya, hindi ito maaaring magpatuloy. Tama na. Dapat siya. Dahil narito na ang lahat, magbibigay ako ng anunsyo. Mula ngayon, anuman ang kanyang mga pagkakamali. Walang sinuman sa kumpanyang ito ang maaaring magpatalsik kay Jiang Tian. Isa lang siyang tagalinis na probinsyana. Bakit mo siya pinoprotektahan? Dahil, sa akin siya. Shen. Mali ang hamunin ko ang aking nakatataas. Ngunit ayaw kong ang aking gantimpala sa pagtulong sa asawa ng alkalde ay nakabatay sa espesyal na pagtrato. Kung magkamali ako sa hinaharap, pananagutan ko ang lahat. CJ. Napakatalinong babae. Dahil sa kasaysayan mo, bilang kasama ni Jin Shi noong bata pa, hahayaan ko na lang ito, ngunit mula ngayon, lumayo ka sa akin. Tara na. Kailangan nating mag-usap ng pribado. Halika, kausapin mo ako. Jin Shi, inaamin kong nagkamali ako ngayon. Gusto ko lang magbigay ng magandang impresyon sa asawa ng alkalde, ngunit siya ay masyadong simple manamit. Ilang beses ko pa bang kailangang ipaalala sa lahat, ang pagtatrabaho sa Shen Corporation ay nangangahulugang walang diskriminasyon. Kung hindi maawain ang aking nina, maaari kanyang patalsikin nang walang pag-alinlangan. Naiintindihan ko. Hindi na mauulit ang pagkakamali ko. Shen. Dumating na ang custom ring ninyo. Gusto niyo bang aprubahan ito? Napakaganda. Aprobado. Ang singsing na ito na ipinagawa ni Shen ay tiyak na napakamahal. Sino kaya ang maswerteng makakatanggap? Malinaw na, walang karelasyon si Mr. Shen. Para kay Manager He siguro ito, dahil sa kaguluhan kanina, tungkol sa insidente ng asawa ng alkalde, ipinagpaliban niya ang pagbibigay. Alam kong may pakialam si Jin Shi sa akin. Jin Shi, napakabuti ng napangasawa mo, pahalagahan mo ang iyong asawa. Tiyak na gagawin ko. Mabuti. Sapat na ang tagal ko rito, oras na para umalis ako. Lubos akong natutuwa sa aking manugang. Ninang, hayaan niyo akong ihatid kayo. Hindi na kailangan ng formalidad, dapat kayong dalawa mag-focus sa pagpapatibay ng inyong relasyon. Dapat na akong bumalik sa trabaho. Jiang Chen. Iniiwasan mo ako. Hindi. Ikaw.
Ang sing-sing. Ito ang singsing ng kasal natin. Ano? Nagustuhan mo ba? Hindi ko kaya. Masyado itong kapansin-pansin para sa... Kung isusuksok ko ito sa kwelyo mo, hindi ito magmumukhang masyadong kapansin-pansin. Jinshi. Anong ginagawa mo rito? Ah, kasi. Manager He, hindi po ganyan ang nakikita ninyo. Nasprayin lang po ang tapos, tinutulungan po ako ni Di Shen sa A-badge. Kailangan ko na pong bumalik sa Aba. Kung hindi ba naman ang dati kong kaklase, si Jiang Tian? Huang Xun. Hindi ba't nabubulok ka sa probinsya? Nagpapanggap na mahirap sa syudad ngayon? Nagtatrabaho bilang cleaner. Nakakaawa. Wala kang pakialam. Magkaklase tayo, alam mo yan. Pagkatapos ng maraming taon, hindi man lang makapagpakita ng kaunting respeto? Kilala mo ba ang asawa ng mayor sa Southern District? Kasalukuyan ako, direktang nagtatrabaho para sa kanya, bilang personal niyang driver. Nasa itaas na ako ng social class mo, hinding-hindi ka, makakaabot sa antas ko sa buhay na ito. Nakakaawa. Umalis ka. Sino ka sa tingin mo? Nang ahas kang itulak ako? Nako, Miss He. Anong sorpresa? Huang Zon. Noong nagtatrabaho ka pa sa pamilya ko, tinanggal ka namin dahil sa pagnanakaw. Ano to? Na-promote mula magnanakaw patungong tsuper. Nagmamaneho na para sa asawa ng mayor ngayon. Pinupuri mo ako, Miss He. Matagal nang nakaraan yan. HMM. Mukhang may problema ka kay Jiang Tian. Huwag mo nang pansinin ang maliit naming away. Ang Jiang Tian na yan ay walang iba kundi isang gold digger na babae. Ginagamit niya ang kanyang ganda para akitin si Jinshi. Pero, kung tuturuan mo siya ng leksyon, sa iyo na ang card na ito. Ituring mo ng tapos. Paano mo gustong harapin siya? Huwag kang mag-alala, Miss He. Matagal ko na siyang kinamumuhian. Sabihin mo, ang presyo mo para sirain siya. Jiang Tian. Sa tingin mo mas magaling ka sa akin? Baliw ka. Umalis ka. Naaalala mo ba, noong nasa eskwelahan pa tayo, ang ating star musician, nakipagkumpetensya sa magarbong classical music competition. Ang galing-galing. Tama na. Lahat ng pagmamataas na yan. Hanggang sa nakipagtalik ka sa isang hurado at na-disqualify, tumakbo pabalik sa nayon na parang sugatang hayop. Akala ko, mamamatay ka roon mag-isa. Ikaw nakaawa-awang nilalang. Akala ko, mananatili ka na lang sa probinsya hanggang sa mamatay ka. HMPH. Pero nandito ka sa Jiangcheng, nagtatrabaho bilang tagalinis. Anong nangyayari dito? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hoy, nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi ka nagkasala, bakit ka inilantad at diniskwalipika ng mga hurado? Jiang Tian, ang pagpunta mo sa Shen Corporation, hindi ba't para lang akitin si President Shen para makasama mo siya sa kama? Totoo ba yan? Nako, ganoon ba siyang klaseng tao? Huang Xun, tigilan mo ang paninirang puri mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol sa classical music competition na yan, kung saan sinuhulan mo ang mga hurado para ipahamak ako. May ebidensya ka ba? Kaso mo ako kung may ebidensya ka. Ikaw. Sige, kalimutan na natin ang nakaraan. Pero ngayon, isa ka lang, hamak na tagalinis, na nagpaplano akitin ng presidente para sa isang mayamang kasal. Kasal na ako. Kasal? PFFE. Sino naman ang magpapakasal sa'yo? Aminado ako. May itsura ka. Sino mang lalaking gusto ka, ay dapat walang kwentang tao na hindi dapat pansinin.
Pamilyar ang singsing na yan. Jiang Tian. Sa iyo ba ang singsing na iyan? Ito, regalo mula sa asawa ko. Impossible. Pinagawa ni President Shen ang engagement ring na iyan. Nakikita mo ba to? Ang singsing na ito ay ipinagawa ni Diyu Shen sa isang kilalang designer. Ang kalinawan ng diamante ay walang kapantay sa buong bansa. Nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon. Imposibleng magkamali ako. Jiang Tian, ang asawa mo ay isa ring probinsyano. Ipaliwanag mo kung paano nakabili ang asawa mong hamak ng singsing na ito na nagkakahalaga ng 1 bilyon at custom made pa. Ninanakaw mo ang singsing na yan, di ba? O, sinubukan niyang akitin ng mga hurado sa classical music competition, kaya siya na-disqualify at naging kaiyahiya. Ang babaeng malandi na yan, kahit si CEO Shen, ay hindi siya papansinin. Talagang ninakaw niya ang singsing na yan. Ang mga taga-probinsya ay laging nagnanakaw. Mukhang totoo ang mga chismis. Hindi ko iyan ninakaw. Maniniwala kayo sa gusto ninyong paniwalaan. Hoy magnanakaw, sinusubukan mong tumakas? Hulihin siya. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Teka, tinatapakan ninyo siya. Huwag kang makialam sa usapan ng iba. Ang tulad niya ay dapat makulong. Umalis ka. Huwag kang humarap. Lintik, sinira niya ang singsing. Pigilan ninyo siya, dalhin siya sa opisina ni CEO Shen. Galaw. Bitawan ninyo ako. Pakawalan ninyo ako. Sabi ko bitawan ninyo ako. Ano ang nangyayari dito? CEO Shen, ninakaw ni Jiang Tian ang singsing mo. Nahuli namin siya sa akto. Sino ang nagsasabing ninakaw ang singsing na ito? Ang singsing na ito mismo, ang personal kong ibinigay sa kanya. Ano? President Shen, kasal ka na. Tama, kasal na nga ako. Kung gayon, sino ang asawa ng CEO? Hindi ba halata? Nasa kamay ni Jiang Tian ang singsing. Regalo nga ito mula kay President Shen. Pero, para ito sa pagliligtas ko sa kanyang loob. Kung gayon, bakit mo sinabi galing ito sa asawa? Ang mga humahanga sa akin ay palihim akong tinatawag na hub sa likod ko. Hindi ba ninyo nakikita? Baliw na baliw siya sa akin. Binibining Jian. Dapat mong pigilan ang iyong paghanga. Pigilan mo na ang pangarap na pakasalan ako. May asawa na ako. Ayusin niyo ang inyong mga titulo lahat. Naiintindihan ko, President Shen. Humihingi ako ng paumanhin. Ganoon pala iyon. Tama na, balik na sa trabaho. Lahat dismissed. Sinira ni Huang Sun ang singsing ko. Teka, President Shen, nagkamali ako. Aksidente lang yon. ang kapal ng mukha mo. 2 opsyon. Bayaran ang buong kompensasyon. O, sumuko ka. Teka, pakiusap, President Shen. Hindi ko. Kaya, bukod pa rito, nagtatrabaho ako bilang driver ni Madam Nancheng. Hindi ako pwedeng makulong. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat magmaneho para sa aking mina. Mahal, paano natin siya haharapin? Madam, Nagkasundo tayong panatilihing lihim ito. Bakit mo kami ilalantad ngayon? Naglakas loob siyang apihin ka. Sa harap ko, kung mananahimik ako ngayon, anong klaseng lalaki ako? Mayroon ka ng iba, pero patuloy ka pa ring lumalandi sa akin. Tipikal naman lalaro. Jiang Tian. Kaya pala, ikaw pala. Ang asawa ni President Shen. Bakit hindi mo sinabi? Wala akong sasabihin sa... Madam, hindi, Madam CEO. Patawad, talagang patawad. Pakiusap, patawarin mo ako. Binalangkas mo ako noong nakaraang kompetisyon sa musika. Inakusahan mo akong nanunukso ng mga hurado. Sinira ang reputasyon ko. Ngayon, ginagawa mo na naman ang parehong kalokohan. Hindi na ulit. Paano natin ito ayusin? Boss Shen. Ayoko na siyang makita ulit. Ikaw ang lumapit sa akin. Umalis na ang kinakapatid na ina sa kumpanya. Mula noon, huwag na kitang makita ulit. Umalis ka na. Salamat, Ginoong Shen. Salamat, Ginoong Shen. At tungkol sa usapin ng kompensasyon, huwag mong isipin na makakalimutan ko.
Bukod pa rito, ang aking relasyon sa aking asawa na lihim na kasal. Kung maglakas loob kang sabihin, ikaw mismo ang makakaranas ng mga kahihinatnan. Opo. Patawad. Pinayagan kitang apihin ang relasyon natin. Kung naging publiko, hindi na sana nangyari. Ang ganito ngayon, nangyari na naman. Kung ipapahayag ito sa ugali ni Hichuyu na mahal mo, baka lapain niya ako. Ang lihim na kasal ay makakabawas ng maraming gulo. Ito ay CJ, mauna na ako sa Boss Shen, naaalala mo ba ang aksidente sa kotse 3 taon na ang nakalipas? Ang babaeng nagligtas sa'yo. May balita. Si Jen Chen ba? Opo, kinumpirma rin ng doktor. Ang nagligtas sa'yo ay si Jen Chen. Salamat. Dati, para harapin ang kasal na gusto ng lolo ko at ang mga babaeng nakakagulo sa akin. Palagi kong sinasabi na ang babaeng ito ang aking mahal. Hindi siya magpapakasal. Hindi ko inakala na pakakasalan ko talaga siya. Sa tingin ko, ito ang tadhana. Ibig sabihin, kayo ni Ginang ay perpektong magkatugma. Sige na, tigilan mo na ang panunuyo. Maghanda ka ng regalo. Gusto kong ibigay kay Gentian. Si Huang Zan na walang silbi, hindi ko alam. Hindi ko ibinigay. Manager He, huwag kang magalit. Ikaw ang asawa ng presidente. Paano naglakas loob si Huang Zan na sabihin iyon? Paano mo nalaman na ikakasal si Jinshi? Si Mr. Shen mismo ang nagsabi na kasal na siya, Manager He. Ginang presidente, kayo ni Mr. Shen ay parehong nakagawa ng magagandang tagumpay. Bakit hindi nyo ipaalam sa publiko? Mukhang hindi alam ng mga tao kung sino ang asawa ni Jinshi. Sa huli, ako ang manager ng kumpanya. Kung ito ay ipapaalam sa publiko, alam ng lahat, natatakot akong makaapekto ito sa aking trabaho mamaya sa kumpanya. Tawagin mo akong manager. Tinatawag kitang manager sa kumpanya. Sa pribado, mas gusto kitang tawaging ginang presidente. Bahala ka. Kaya lang, si Jinshi ay napakalamig sa akin kamakailan. Paano? Sa ganitong paraan lang natin makukuha ang atensyon ni Jinshi. Si Mr. Shen ay abala kamakailan. Gusto niyang makuha ang lupain sa multi-bay. Kung tutulungan mo siyang makuha ito, tiyak na haangga siya sa iyo. Tama. Hanggat makuha ko ang lupain na ito, haangga si Jinshi sa akin at mai-inlove sa akin. Ano ang sorpresa? Tingnan mo, malalaman mo. O ano? Nagustuhan mo ba? Bakit mo ako binibigyan nito? Malapit na ang kaarawan mo. Nag-research ako. Minsan kang sumali sa isang prestihiyosong kompetisyon ng classical music. Kahanga-hanga. Kaya naisip kong, magugustuhan mo ang regalong ito. Talaga bang naniniwala ka sa akin? Ang eskandalo sa kompetisyon na iyon, kung saan ako inakusahan ng maling pag-ugali. Biktima lang ako. Naman, asawa kita. Alam kong inosente ka. Kung may naniwala lang sa akin noon, tulad ng ginagawa mo, hindi sana ako nasira at napilitang magtago. Subukan natin. Salamat. Mag-asawa tayo. Mula ngayon, sa pagitan natin, hindi na kailangan ng salamat. Ginoong Shen. Ano yon? Ang proyekto sa lupa ng Dubai Bay. Pinahintulutan ni Hichuyu, ang mga classical musician, na hamunin ang mga western musician. Ang matatalo ay isusuko ang lupa sa Dubai Bay ng libre. Umalis kayo, mga talunan. Ikaw, nakakagalit ito. Nakakaawa, ang inyong mga nangungunang classical musician ay maaaring mahusay. Ngunit, luma na ang classical music, hindi ninyo kailanman matatalo ang western music. Tanting, ikaw na taxi, nakikipagsabuatan sa mga dayuhan para agawin ang lupa ng ating bansa. Tama na, ang malakas ang nananaig sa negosyo. Nagkasundo tayo bago ang paligsahan. Ang laban ng classical versus western music ngayon, ang mananalo ang kukuha ng lupa sa Duo Highway. Si Hichuyu ay manager lang namin. Wala si Giyu Shen. Walang bigat ang kanyang mga salita.
Pumirma na kami kay Hee Chuyo. Nakakabit na ang selyo ng inyong kumpanya. Kahit si Shen Jinshi mismo ay kailangang igalang ito. Ang aming manager Hee ay tagapagmana ng pamilya Hee. Nagtapos na top sa Classical at Western Music Academies. Ang tunay na bituin ng kompetisyong ito ay si Manager Hee. Hahaha, Manager Hee. Tapos na ang paligsahan. Talo ka. Gusto mo ng rematch? Sa susunod. Ikaw. Linawin ko ito. Pirmahan na ang kontrata. Nagkasundo tayo. Ang mananalo ang kukuha ng lahat. Ang lupa sa Duo Highway ay mapupunta sa Nagwagi. Dapat tanggapin ninyo ang pagkatalo ng buong puso. Ito pa rin ang pastahan. Aminin ang pagkatalo. Sumuko. Sumuko. Bumigay. Bumigay. Sumuko na ngayon. Sumuko na. Ilang araw na. Director Tan. Napakalakas. Jinshi, bakit ka nandito? Gumagawa ng ganitong kaguluhan at itinatago sa akin. Para sa lupa ng Duo Highway, umabot ka sa ganito. Si Tanting ang pangunahing kalaban natin. Gusto kitang tulungan. CEO Shen. Pumirma kami kay Hee Chuyo. Gamit ang selyo ng inyong kumpanya. Natalo kayo sa laban. Nandito ba kayo para bawiin ang kasunduan? Ang opisyal na selyo ay nananatili. Ang Shen Group ay tumutupad sa mga pangako nito. Mabuti. Napakabukas palad. Kung gayon, ang lupa ay mapupunta kay Ginoong Allen. Malugod naming tatanggapin. Hindi ganoon kabilis. Nakasaad sa kontrata, ang tagumpay ay nangangailangan ng pangunahing kuponan ng kalaban ay ganap na sumuko, ganap na pagsuko, tangin sa ganoon lamang makukuha ang tagumpay. Tama. Nandito pa rin ako. Manager Hee. Ang aking banda ay walang awa. Sa mga Pinong bulaklak, matatalo ka na. Iligtas mo ang iyong sarili sa kahihiyan. Ako, si Hee Chuyo, ay hindi hahayaang manalo ang Western Music laban sa Classical. Ang Western Music ay hindi karapat-dapat makipagkumpetensya sa Classical. Napakalaking kumpiyansa, binibining Hee. Kung gayon, saksihan ang tunay na kapangyarihan ng Western Music. Jinshi, ang kompetisyong ito, talagang mananalo ako para makuha ang lupang iyon para sa iyo. Ang aming musikang kanluranin ay kilala sa buong mundo na may daan-daang taon ng tradisyon. Ang inyong classical music, kakaunti lang ang nakikinig dito. Hindi ito kaaya-aya. Maglaro tayo ngayon. Tatalunin ka namin ng lubos na kumbinsido. Simulan na natin. Ambush from 10 sides. Binibining Hee. Ang inyong classical music ay talagang walang kwenta. Hey hey. Si Manager Hee ay nagmula sa isang pamilyang may pinag-aralan, bihasa sa lahat ng instrumento, na may maraming parangal. Ang talunin ng isang dayuhan ay napakadali. Tama. Ang talento sa musika ni Manager Hee ay kilala sa buong Jiangche. Walang paraan na matatalo siya sa laban na ito. Teka. Si Chayuhi ay matatalo. Ano ang alam ng isang janitor? Pinapalakas ang loob nila, habang pinapahinaang sa atin. Ano ang problema mo? Bakit mo nasabi yan? Si Chuyu ay kasalukuyang may kalamangan. Ang kanyang teknik at talento ay matibay, ngunit masyado siyang naiinip. Sobra-sobra ang kanyang pagpupurs. Hindi mapakali ang isip, nanginginig ang ritmo. Sa loob ng 30 segundo, babagsak siya. Jiang Tian, naiinggit ka lang sa kanyang kahusayan. Kita mo na. Ang kakayahan ni Manager Hee ay hindi para husgahan mo. Teka, Manager Hee. Huwag nang pilitin pa. Malapit na ang tagumpay. Iyan lang ba ang kaya mo? Ako naman. Hindi masama ang pipa. Sayang. Pero hindi pa rin kasing ganda ng Western music ang violin. Hahaha, President Shen. Ang kamay ni Manager Hee, sugatan. Sa tingin ko, hindi ka na makakalaban ngayon. Jinshi.
Kasalanan niya lahat dahil sa pagsasalita ng kung ano at kung hindi niya sinabi yun. No-distract niya ako. Hindi sana ako natalo sa laban. Kasalanan niya lahat. Paano naging kasalanan ko? Masyado ka lang ata. Ikaw. CJ, President Shen, ngayon, wala ka nang may padala para lumaban, di ba? Ilang tao ba ang nandito ngayon? Ang classical music ay hindi man lang makakapantay sa western music. Basura ang classical music. Oh, President Shen. Dati, sa negosyo, hindi ka kailanman natalo, kaya maraming tao ang nagtataas sa'yo. Dahil doon, ang Shen Corporation mo ay nakapag, sa loob lang ng ilang taon, naging isang pandaigdigang powerhouse. swerte lang lahat. Hoy, President Shen, kung swerte man yan, o tunay na lakas. Ang lala ng pagkatalo mo ngayon, ang buong mundo ay hahamaki ang classical music nang may pagkasuklim. Ikaw, hindi lang mawawala ng prestihiyo sa buong mundo, kahit sa loob ng bansa, ang classical music ay masisira dahil sa'yo at hahamakin. Hindi. 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 Bakit hindi? Gaano man kagaling si President Shen? Kung mawawalan siya ng suporta ng mga tao, walang maniniwala sa kanya. Ang Shen Corporation ay babagsak din sa huli. Jinshi, patawad. Sige, Shen Jinshi. Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Ha 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 ha. Teka. Hindi pa tapos ang laban. Jiang Tian, isang janitor na tulad mo. Paano ka ng ahas makialam? Shen. Hindi naman nakasaad sa patakaran ng kompetisyon na bawal sumali ang mga janitor, tama? Walang restriksyon. Kung gusto mong lumaban, ikaw. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ito pasani. Simula nang siraan ang classical music, ilang taon na akong hindi nakakahawak ng instrumento. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Jinshi, natalo ako sa kompetisyon. Isa lang siya, na janitor mula sa probinsya. Pabababain ka lang niya. Naniniwala ako sa kanya. Ikaw. Mr. Shen, ang walang katapusang taktika ninyo ng pagpapalit-palit. Ano ang laro ninyo? Chairman Tan, ito ang huling round. Ang mananalo ang kukuha ng lahat. Kung matalo kami sa deal sa lupa na ito, ako, pusang loob akong aatras. Deal. Sumasangayon ako. Sige. Dahil nagbigay na ng salita, si Mr. Allen, simulan na natin. Sino ang hahamunin mo? Dahil Western music, laban sa klasika, lumaban tayo bilang buong ensemble. Nangangahas ba kayong tanggapin? Sige, may hierarchy ang musika. Dudurugin ka namin ng husto para umamin ka ng pagkatalo. Ngayon, ipapakita natin sa kanila ang kadakilaan ng classical music. Paano tayo lalaban? Ang piyesa, ikaw ang pumili ng komposisyon. Ang yabang. Ikaw muna. Sino ang nananalo ngayon? Sa ngayon, tabla sila. Sa nakikita ko, mahirap pa ring sabihin kung sino ang mananalo. Si Jiang Tian, bakit hindi siya gumagalaw? Wala ba talaga siyang alam? Hindi ako makapaniwala, kahanga-hanga siya. Paano naging ganito kagaling si Jiang Tian? Panalo tayo. Salamat sa inyong lahat. Well, Shen, nanalo ako. Kahanga-hanga. MS, Jiang. Minamaliit kita. Walang hangganan ang musika, walang hierarchy ang mga instrumento, walang ranggo sa halaga.
Ang western at classical music, bawat isa ay may natatanging lakas. Walang nakahihigit. Magaling ang sinabi mo. Tara na. Mr. Allen. Jayang Tian, ang galing mo. Hindi lang ako. Lahat tayo ay nagtulungan. Ay, nga, lahat naman ay nag-ambag. Pero, ikaw ang pinakamalaki ang naitulong. Di ba? Tama. Nasaan si Manager He? Matagal na siyang umalis. Sa tingin, iniiwasan niya si Gyushen. Umalis siguro siya para hindi siya harapin. Ilang taon na si Manager He dito, pero wala namang nagawa. Ngayon, muntik pa niya ilagay sa panganib ang kumpanya. Hindi siya karapat-dapat sa posisyon niya. Si Jiang Tian ang dapat maging manager. Ninanakaw ni Hichuyu ang selyo ng kumpanya, nilabag ang mga regulasyon, at nakagawa ng malubhang pagkakamali. Hindi ito palalampasin. Simula ngayon, si Hichuyu ay tinatanggal bilang manager. Gayon din, bumisita sa IE bukas para pumili ng bagong manager. Naiintindihan po, si Yushen, sa pagkakataong ito, binago ni Gentian ang sitwasyon. Naniniwala ako na magiging mahusay siyang manager. Ay, nga. Tingnan niyo si Jayang Tian. Organisado siya, at mabilis umangko. Perpekto siya para sa posisyon. Nasasayang lang siya bilang tagalinis. Lahat kami ay sumasang-ayon. Walang tumututol dito. Kung gayon, napagdesisyonan na. Hindi ito tama. Hindi ko alam ang mga responsibilidad. Hindi ako kwalipikado. Matututo ka. Ang mahalaga ay naniniwala ang lahat sa'yo. Kapag nagsimula ka, pagtatagumpay ka. Pero, 50,000 piso ang buwan ng sahod. 50,000. Anong problema? Ayaw mo? Kalihim fee. Gagawin ko. Gagawin ko. Gagawin ko ang lahat sa posisyong ito at hindi ko kayo bibigyan. Bati. Binabati kita. CJ, magaling ang trabaho ninyo ngayon. Para ipagdiwang ang ating tabu, ililibre ko kayo sa Paradise Club. Salamat, Ginoong Shen. Salamat, Director Shen. Mabuhay si Ginoong Shen. Sinira ng traffic ang lahat. Nasa EA room na sila. Tian. Kuya Tian Shen. Magkakilala ka. Magkababata kami. Salamat sa referral ni Tian Shen. Nakapasok ako sa Shen Corporation. Mauna ka na. CJ, hihintayin kita sa loob. Tian, bati sa iyong promosyon. Ito ang kakao na binili ko para sa'yo. Masyado itong mahal. Hindi ko ito matatanggap. Kakao lang yan. Tanggapin mo na. Ngayon na manager ka na. At ako'y isang security guard lang. Hindi mo tatanggapin ang regalo ko? Hindi, sa puso ko. Palagi kang pamilya. Paano ko naman? Mababaliwala ka? HMPH. Kung gayon, tanggapin mo na. Ay, oo nga pala. Dapat pumasok ka na. Huwag mo silang paghintayin. Sumama ka rin sa amin. Empleyado ka rin ng kumpanya. Malapit nang matapos ang shift ko. Sa susunod, ililibre kita ng maayos. Sige na. Sige, kita-kita. MMHM. Hindi ako lasing. Na-promote ako ngayon. Kaya ko pa uminom. Sige na, hindi ka lasing, hindi ka lasing. Ngayon ang araw ng malaking selebrasyon ni Director Shen. Nag-book siya ng mga kwarto para sa ating lahat. Kaya ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang magpahinga. Tara na, ito ang kwarto. Halika na, pumasok ka na. Magpahinga ka ng maayos. Paalam na. Ito ang sa akin. Gusto ko pa ng inumin. Kailangan ko pa ng isa pang inumin. Director Shen. Gentian. Hihe. Shen Jinshi. Ang ganda ng pecs mo. Mahal, Esan. ang galing mo kanina sa pagpapatahimik. Sa mga dayuhang yon, Talaga? Gaano kagaling? Gaano karami ang nainom ko kagabi?
Shen Jinshi. Paano ako? Hindi siya tipo na seryoso sa relasyon. Paano ako napunta sa gulo sa kanya? Ginoong Shen. Hindi ko pa ba nakita si Jen Tian na nagsusuot ng ganitong hikaw? Ginoong Shen. Pasok. Ginoong Shen, may business trip po kayo sa ibang bansa ng isang buwan. Dapat po ba nating isama? Si Jen Tian, hindi na kailangan. Kagagaling lang niya bilang manager. Hayaan siyang masanay sa posisyon. Ituloy na lang ang biyahe. Naiintindihan po. Manager Jiang, kumusta ang opisina? Nitong nakaraang buwan, binanggit ni Ginoong Shen, kung hindi mo gusto ang silid na ito, maaari tayong mag-ayos ng iba. Hindi na kailangan, lubos akong nasisiyahan. Lahat ng kinakailangang gamit ay narito na. Maaari ka nang umalis, kung gayon. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Bakit bigla akong nasusuka? Mahigit isang buwan ng huli ang regla. Baka naman. Buntis talaga ako. Kung susumahin ang timeline, siguradong nangyari iyon noong gabing lasing ako. Nagdadalang tawa ko ng isang mahalagang sanggol. Pero, kung malaman ni Shen Jinshi na nagdadalang tao ako sa anak niya, mananatili kaya siya? Pasok. Manager Jiang, nakabalik na po si Ginoong Shen. Hinihingi po niya ang inyong presensya. Ang bilis naman, ano kaya ang kailangan niya sa akin? Hindi ba kita pwedeng makita ng walang dahilan? Kaya, ayos ka lang ba sa pag-adjust? Nag-a-adjust ako. Ginawa mo lahat ito sa isang umaga. Lilik. Sa totoo lang, hindi ko mahulaan. Shen Jinshi, may kailangan akong itanong sa iyo. Sasagutin mo ba ako ng tapat? CJ, Kung magkaroon ka ng anak, pero hindi sa taong mahal mo, pananatilihin mo ba ito? hindi. Ang anak ko ay magmumula lamang sa babaeng mahal ko. Pero, sa haka-haka, kung isang araw, ibang babae, Hindi magyayari ang araw na yon kung magkaroon ng ganoong aksidente. Ang batang iyon ay hindi kailanman darating sa mundong ito. hindi ko ba laging alam, nahihiwalayan niya ako para pakasalan si Hich. Bakit ko naisip na pananatilihin niya ang aking sanggol? Bakit mo ito binabanggit ngayon? Ah, wala na. Kagagaling mo lang sa business trip. Dapat kang magpahinga. May kailangan akong itanong. Noong nakaraang buwan nang malasing ako, malabo ang alaala ko. Noong gabing iyon, may nangyari ba na nagpakaramdam sa iyo ng hindi komportable? Hindi ko matandaan. Tama. Bakit mo ako iniiwasan buong buwan? May nangyari ba noong gabing iyon na nakapagpasama ng loob mo? Talaga bang hindi mo naaalala ang gabing iyon ng selebrasyon? Kaya pala, wala talaga siya maalala. Sa gabing iyon, sino ang kasama niya noon? Ang hikaw na iyo ba ito? Ah, hindi. Kung hindi ako magtatapat, ligtas ang sanggol. Pagkatapos ng piging noong nakaraang buwan, hindi ikaw ang nasa kwarto. Noong gabing iyon ng pigi, nalasing ako at umuwi agad. May pumasok sa kwarto. May nangyari ba? Saan nanggaling ang hikaw na ito? Nakita ko lang. Wala na yon. Hahayaan kitang magtrabaho. Uwi tayo ng magkasama mamaya. Talagang hindi niya naaalala. May nawawalang isang hikaw. Anak, kapag natapos na ang diborsyo, ilalayo ka ni Mama rito. Mamumuhay tayo ng payapa ng magkasama. Ginoong Shen, pinapatawag niyo po ako. Noong gabing iyon ng piging noong nakaraang buwan, may isang babaeng pumasok sa suite ko. Hanapin mo siya. Isang babae. Sino?
Kung alam ko kung sino, kailangan ko pa ba ang investigasyon mo? Ikaw. Nagtaksil, nalasing ako, at na-trap. 1 buwan na. Hanapin mo siya agad. Kung nagpaplano siya magbuntis sa anak ko. Hindi dapat mangyari ang sitwasyong iyon. Huwag kang mag-alala. Susuyurin ko ang bawat sulok para matuklasan siya at ayusin ang gulo. Teka, tungkol dito, huwag muna nating ipaalam kay Jiang Tian. Sir Jinshi, ang mga sikreto ay hindi kailanman mananatiling nakabaon. Malalaman din niya sa huli. Kapag nangyari yon, baka lalo lang nitong masira ang inyong kasal. Una, kailangan nating ilantad ang babaeng ito. At tuluyang alisin ang banta. Pagkatapos, personal akong hihingi ng tawad sa kanya. Hindi na ako manager ng Shencor, pero binibisita mo pa rin ako. Madam, kahit wala na kayo sa posisyon, asawa pa rin kayo ni Sir Jinshi. At ang ginang ng kumpanyang ito, ang samahan kayo, ay taos puso kong ikinagagalak. Ikaw. Palagi kang maaasahan. Pagkatapos mong magtrabaho sa ilalim ko ng maraming taon, ang posisyon ng manager, dapat ay sa iyo na sa pamamagitan ng aking rekomendasyon. Sino ang mag-aakala na biglang manghihimasok si Jiang Tian? Madam, ipinakita niyo sa akin ang ganoong tiwala. Natural lang. Pero ang Jiang Tian na iyon, ay gumagamit ng kasuklam-suklam na paraan para akitin si Jinshi ng paulit-ulit. Kung hindi niya nanakawin ang nararapat sa iyo. Kayo ni Sir Jinshi ay magkasama ng lumaki. Paano naglakas loob ang walang hiyang babaeng iyon na sirain ang isang pamilya? Kinamumuhian ko ang mga sumisira ng pamilya. Madam, sumusumpa ako. Paalisin si Jiang Tian sa kumpanya. Kapag wala na si Jiang Tian sa Shencor, ginagarantiya ko na sa iyo ang posisyon ng manager. Madam, asahan niyo ang magandang balita sa lalong madaling panahon. Hindi ko nahahayaang sirain niya muli ang inyong kasal. Manager Jiang. Ano nang balita? Hulaan mo. Kilala mo ba ang fiancé ni Ginoong Shen? Wala akong ideya. Talaga? Pero napansin ko, si Ginoong Shen ang pinakamaraming oras. Nakasama ka sa lahat ng babae. Uy, naaalala ko rin na minsan mong nabanggit na ang asawa mo'y kapangalan ni Ginoong Shen. Naku, sabihin mo na lang. Pangako, hindi ko sasabihin kahit kanin. Puro lang yan, walang kwentang usapan. Ngayon, trabaho lang ang nasa isip ko. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. CJ, babalik na ako sa Ang tunay na kulay ng ilang tao ay hindi nagbabago. Nagpapanggap na inosente, habang patagang hinahabol ang mga may asawang lalaki, araw-araw. Ako ba ang ibig mong sabihin? Ha? Alam mong ikaw yan. Ano ang problema mo? Ang mga tuta na may ngipin ng sanggol ay hindi dapat tumahol ng baliw. Kahit baliw ako, mas mabuti pa rin ako kaysa sa mga walang hiyang mga agaw. Alam mong may asawa na si Ginoong Shen, pero walang hiya ka pa rin, lumalapit sa kanya. Tingnan mo muna ang sarili mo, bago ka manghusga ng iba. Narinig kong iniwan ka ng boyfriend mo. Ano? Ngayon si Ginoong Shen naman ang target mo. Ang ganda ng galaw mo, ah. Walang pakialam ang buhay pag-ibig ko sa At kung sino ako, ay wala ka ring pakialam. probinsyana. Ako na ang boss mo ngayon. Ang pag-insulto sa nakaraan kong karera ay pag-insulto sa sarili mo. Sinasaktan mo ako ng 800, pero ikaw ang mawawala ng 1,000. Jiang Tian, ano ngayon kung naging manager ka? Ang puso ni Ginoong Shen ay kay Hitch, sila ang perpektong magkatugma. Hindi mo na yan problema. Payong kaibigan, ang mga pakialamero ay maagang namamatay. Jiang Tian, huwag mong isipin na ang mga pakano mo sa panunukso ng mga lalaki ay mananatiling lihim. Talaga bang iniisip mo, ilalantad ko ang tunay mong kulay sa buong kumpanya? Nasa ilalim siya ng proteksyon ko. Ginoong Shen, hindi ito. Ang nakita mo ay nakakalinlang. Si Jiang Tian ay Nagkakalat ng chismis, naninira ng mga kasamahan. Kunin mo ang iyong termination papers. Ginoong Shen. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Babalik na ako sa Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Iulat ang quarterly progress. Naiintindihan ko. Ginoong Shen, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bumalik ka na sa trabaho ngayon. Salamat, Ginoong Shen. Naiintindihan mo na ba ngayon? Malinaw na malinaw. Tugma sa litratong ibinigay mo sa akin. Imbestigahan agad ang babaeng ito. Alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Opo, sir. Kumpirmadong siya ang babaeng pumasok sa aking silid noong gabing iyon. Magkapareho ang hikaw. Siya nga iyon. Maliban sa mahal ko, hindi ko hahayaang magdala ng anak ko. Ang iba.
Handa na ba ang ospital? Handa na ang lahat. Kung siya ay buntis, ayusin agad ito. Sino iyon? Walang tao doon, sir. Tanging ang mga dokumentong ito. Ito ang kontrata ni Jiang Tian. Narinig ba niya ang lahat? Ano ang dapat nating gawin, sir? Manatiling kalmado. Mag-focus sa kasalukuyang gawain. Kapag tapos na yon, personal kong ipapaliwanag ang lahat. Aba. May konsensya. Takot na takot. Hindi ko kayang kumilos ng walang kahihiyan. Sa harap ng iba at sa likod nila. Tulad ng ginagawa mo. Ikaw. Walang saysay ang anumang sasabihin mo. Teka, ang mga hikaw na suot mo. Hindi ka pa nakakita ng tunay. Ito ang luha ng sirena. Ang nag-iisang pares sa Riverside City. Palaging pinapamper ako ni Tianche. Siyempre, tunay ang mga ito. Kung gayon, ang kanya ay isang murang peke. Jiang Tian, huwag mong isipin na dahil naging manager ka, ay bigla ka nang rerespetuhin ni Ginoong Shen o magkakaroon ka ng pagkakataong umakyat sa social ladder. Hindi ba dapat nag-impact ka na ng iyong desk ngayon? Pasensya na kung bibigwin kita. Hindi lang ako pinanatili ni Ginoong Shen. Personal pa siyang nagpadala ng tao para ipatawag ako sa kanyang opisina. Pinatawag ka ni Ginoong Shen sa kanyang opisina. Tama, naiinggit ka. Sayang, wala itong kinalaman sa iyo. Ang magkaparehong hikaw, siya nga iyon. Tanging ang mahal ko lang, ang maaaring magdala ng aking anak. Wala nang iba. Handa na ba ang klinika? Nakaayos na ang lahat. Kung siya ay buntis, agad nating tatapusin ito. Baka, iniisip ni Shen Jinshe na ang peking hikaw ni Chen Linlin ay nangangahulugang siya ang babae. Noong gabing iyon, Ginoong Shen, gusto niyo po akong makita. Ang hikaw na iniwan mo ba ito sa aking silid? Agosto 11, ang babae noong gabing iyon. Ikaw ba yon? Sir Shen, itong hakaw na ito ay tunay na luha ng sirena. Galing siguro ito sa babae na kasama mo sa isang gabing pag-iibigan. Gusto akong tanggalin ni Sir Shen pero binigyan niya ako ng espesyal na pagkakataon. At napakabait niya sa akin dahil lang ba sa hakaw na ito. Lumapit ka. Tingnan mong mabuti. Mukhang hindi alam ni Sir Shen kung sino ang babae noong gabing iyon. Nagsusuot ako ng replika at napagkamalan ako ni Sir Shen sa iyong katayuan. Kahit para kay Manager He, hindi ka man lang mananagot, dapat mayroon man lang malaking kabayaran. Sir Shen, sa akin ang hakaw na ito. Noong gabing iyon, ako ang nasa kwarto mo. Kaya ikaw pala. Sir Shen, ako po ito. Ang lakas ng loob mo, na umakyat sa kama ko. Ipaalam mo, siya ay blacklisted sa buong Jiangsheng. Opo. Sir Shen, ako, pakawalan niyo po ako. Hindi ako yun, Sir Shen, ang hakaw na yan. Teka, Sir Shen, ang babaeng pumasok sa kwarto, hindi talaga ako. Ang sa iyo ang tunay. Ang sa akin ay peke. Tingnan mo, kita mo, at saka, may dalawa ako. ang sinungaling na babaeng ito. Naglakas loob na lokohin ako sa harap ko. Hindi namin kinukonsinti ang ganyang tao. Palabasin niyo siya. Galaw. Sir Shen, nagkamali po ako. Tiyan. Kuya Tianche, bakit ka narito? Na-transfer ako. Makikita mo ako araw-araw. Sa pagpasok mo. Ang galing naman. Ang mga hikaw na binigay mo sa akin, hindi mura, di ba? Nagsinungaling ka sa akin. Tiningnan ko sa official site. Ito ay isang one-of-a-kind na custom piece. Sweldo mo na iyan ng 1 taon. Kunin mo na ang pera na ito. Tiyan. Nag-ipon ako sa loob ng maraming taon. Wala lang yan. Pakibalik mo na. Hinding-hindi. Pinaghihirapan mo ang pera. Sinusuportahan mo pa ang pag-aaral ng mga kapatid. Hindi ko matatanggap ang ganyang karangyaan. Ano ba tayo sa isa't isa? Huwag kang masyadong formal. Kunin mo na. Sige na, tanggapin mo na. Chen. Director Shen. Anong nangyayari dito? Director Shen. Ako, binigyan ko siya ng 1 pares. Ah, wala lang yan. Magkakilala na kayo dati. Salamat kay Kuya Tianche. Nakapasok ako sa Shen Corporation. Kuya, Director Shen. Kami ni Tiyan. Magkasama kaming lumaki. Magkababata. Tinatawag niya akong kuya sa labas. Manager Jiang. Oras na para sa meeting. Hoy,
Kuya Tianche, mag-dinner tayo minsan. Anong problema? Hindi ba't nagkasundo tayong magkaroon ng distansya? Sa opisina, kung patuloy kang kikilos. Nang ganito sa akin sa publiko, baka magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan, hindi ba? Bakit mo naman isipin yan? Kami ni Tiancheng ay hindi ganoon. Kung gayon, ano ang relasyon nyo? Binigyan ka pa nga niya ng mga regalo. Nagsiselos ka ba? Ipaliwanag mo muna ang relasyon mo sa kanya. Tingnan mo, magkasama kaming lumaki. Para na siyang pamilya ngayon. Tinitingnan ko lang siya bilang isang kuya. Talaga? Bakit ako magsisinungaling? Mayroon ka ng ayong childhood sweetheart. Bakit hindi ako magkaroon ng isang kuya? Ano ang mayroon ako? Hayaan mo na. Gentian, linawin ko. Kailangan mong panatilihin ang tamang distansya sa ibang lalaki. Ang makita siyang hawakan ng iyong kamay, bilang iyong asawa, ay nagpaparamdam sa akin ng selos. Dahil hindi nila ibubunya ang mga detalye ng kliyente. Mukhang kailangan ng mamagitan ni Ginoong Shen. Magandang umaga, Kalihim Fei. Magandang umaga. Sandali, Kalihim Fei. Ang mga hakaw bang ito ay custom-made ng Bingtian? Ang hikaw na ito ay talagang mula sa Binshan. Paano mo nakilala ang brand na ito? Nagpagawa ako ng isang pares mula sa brand na ito dati. Ipinangako nila sa akin na ito ang magiging nag-iisang pares sa mundo. Pero sinira nila ang kanilang pangako. Tingnan mong mabuti, magkapareho ba ito sa peres mo? Exact. Bawat detalye dito ay pinili ko. Ito talaga ang pares na in-order ko. Bakit nasa iyo yan? Para kanino mo in-order yan? Para kay Jiang Tian. Ano? Kumpirmado na. Ang hikaw na ito ay iniwan mo sa Paradise Club sa aking silid. Ganoon ba? Bakit ka nagsinungaling tungkol dito? Ikaw yon noong gabing iyon. Sobrang dami kong nainom at nakalimutan ko ang lahat. Nang ipakita ko sa iyo ang hikaw, bakit hindi mo inamin? Ang mga hikaw na ibinigay sa akin ni Tianche ay hindi ko kailanman isinuot. Ang iba ay may katulad na mga hikaw, kaya inakala kong karaniwan lang ang disenyo. Talaga? Shen Jinshi, kasalta, hindi ba natural ang pagiging malapit? Bakit ka masyadong seryoso? Talaga ba, ihiwalayan mo ako dahil dito? Gentian, naging malayo ka na simula nang ikasal tayo. Akala ko hindi ka masaya sa akin. Kaya iniiwasan ko ang usapan. Tayo. Mag-asawa na tayo, pero patuloy mo akong inilalayo. Masakit. Shen Jinshi, kung hindi mo gusto si Hik o hindi mo planong ipalaglag ang anak natin, mas mabuti sana. Mahal, Oras ng trabaho ngayon, wag muna natin itong gawin. Mag-usap tayo sa bahay. kung gayon, ayusin natin ito ngayong gabi. Shen, paumanhin po. Nandito po ako para maghatid ng dokumento kay Manager Giant. Ako po ang magre-refill ng water dispenser. Ano ang narinig ninyo? Wala po kaming narinig. Hindi. Kadarating lang po namin. Wala po kaming narinig. Mr. Shen. Tungkol po sa taunang team building event ng kumpanya. Dapat po ba nating gawin ito sa ibang bansa o dito lang sa loob ng bansa? Pag-usapan niyo ito kay Secretary Fei. Iyon lang. Huwag na itong mangyari ulit. Naiintindihan po. Opo, opo. Napalitan na ang tubig. Hindi na kailangan iyan. Maaari na kayong umalis. Manager Jaya. Nagtataka lang po ka. May problema po ba kayo kay Shen? Nakita po namin siyang kinalagkag kayo dito. Mukhang matindi po iyon. Kung kailangan ninyo ng tulong, sabihin lang po ninyo sa amin. Tama. Wala naman. Huwag kayong mag-isip ng kung ano. Lahat, bumalik na sa CJ, huwag na tayong manghula. Tara na. Oy, Song Yu, palagi kong nararamdaman. Nasa pagitan ni Mr. Shen at Manager Jack may sikreto. Bakit mo naman nasabi yan? Tingnan mo, sabi ng lahat, ang kasintahan ni Mr. Shen ay si He Chuyu, di ba? Pero noong nasa kumpanya pa si He Chuyu, hindi naging ganoon kalapit si Mr. Shen kay Manager Jiang tulad ng pagiging malapit niya kay He Chuyu. Sabihin mo, baka si Jiang Tian ang asawang pinakasalan ni Mr. Shen. Kung si Jiang Tian yan, bakit pa itatago? Nag-o-overthink ka lang. Tama na ang daldalan, balik trabaho na.
Si Jiang Tian ba talaga ang misteryosong asawa ni Jinshi? Sa wakas, tapos na ang Hichay. Anong ginagawa mo rito? Naparito ako para magtanong ng isa lang. Ano ang relasyon mo kay Jinshi? Bakit hindi mo tanungin si Shen Jinshi? Dapat ay maramdaman mong pinararangalan ka na tinatanong kita. Malalim ang pinagsamahan namin ni Jinshi. Hindi ko hahayaang sirain mo ang kung anong mayroon kami. Ikaw ba ang babae pinakasalan ni Jinshi? Sinabi ba niya sa'yo yan? Sagutin mo lang ang tanong. Paano kung sabihin ko? Hayop. Ichuyu, wag mong subukan ang pasensya ko. Wala kang hiya. Alam na alam mong ako lang ang mahal niya. Pero patuloy ka pa ring lumalapit sa kanya. Ginang He, ano man ang relasyon ko kay Shen Jinshi, dapat siya ang kinakaharap, hindi ako, hindi ba? Ano pa ba ang kailangan para iwanan mo si Jinshi? Ipapaalala ko lang, kasal pa rin kami sa batas. Kapag natapos na ang divorce, aalis ako kaagad. Teka. Ito ay pakana mo lang. Nagpapalipas ka ng oras para manipulahin siya na mahulog ulit sa'yo para masiguro ang titulo mong Ginang Shen. Jiang Tian, ikaw na mapanlin lang. Masamang bruha. Tao lang siya, hindi siya sulit para bumaba. Sa antas ng desperasyon, umalis ka na. Ngayon na. Ayos ka lang ba? Ang kamay ko. Jinshi. Jinshi. Ang sakit ng kamay ko. Hindi ko gawa yan. Tiyaga lang, hospital. Ngayon na. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Jinshi, anong nangyari sa kamay ko? Wala akong maramdaman. Ang kamay mo. Bali ito. Bali, kung gayon, hindi na ako makakapagpiano ulit. Bakit pa ako mabubuhay? Ano pa ang silbi ng buhay ko? Gagaling ito. Nagtagumpay ang operasyon. Maayos na ang mga buto. Kahit gumaling, hindi na ito magiging katulad ng dati. Wasak na ang karera ko. Huwag kang mag-alala. Akuin ko ang buong responsibilidad sa iyong pinsala. Jinshi, kasalanan niya ang lahat. Siya ang may gawa. Tinulak niya ako. Ang kamay ko, kaya ako nasaktan. Binibining He, hindi kita tinulak. Kung paano ka nahulog, dapat tanungin mo ang sarili mo. Hindi mo ako tinulak. Sinasabi mo bang sinadya kong mahulog, isinugal ang sarili kong kaligtasan para ipahamak ka? Hindi ganoong klaseng tao si Jen Chen. Jinshi, nakita mo mismo na tinulak niya ako. Kahit ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Jen Chen, humingi ka ng tawad. Talagang hindi ko siya tinulak. Hindi ka naniniwala sa akin. Bali ang kamay niya. Ano ang kinalaman ko doon? Nagpapanggap siyang biktima. Para. Jen Chen. Maniniwala ka sa gusto mo. Hindi ko siya tinulak. Ang paghingi ng tawad na ito. Hindi ko gagawin. Jen Chen. Jen Chen. Jinshi, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan dito. Ang sakit ng kamay ko. Akuin ko ang responsibilidad sa mga pagkakamali ni Jen Chen. Huwag mo na siyang guluhin pa. Dahil iginigiit mo. Susundin ko. Jiang Tian, paano mo ako hinahamon? Ang mga kamay mo. Akuin ko ang buong responsibilidad. Alam mong mahal niya, si Chayuhi. Bakit ka pa umaasa? Para sa kapakanan ng sanggol, hindi ko na kayang lumubog pa dito. Tatay, gusto kong umuwi.
Ethan, babalik ako bukas. Gabi na. Saan ka pupunta? Mananatili sa ibang lugar. Jian, galit ka pa ba sa nangyari ngayon? Ang usapin ni Chuyuhi ay nalutas na. Shen Jinshi. Maghiwalay na tayo. Bakit? Sa tingin mo ba, ang walang kwentang kasal na ito ay karapat-dapat pang panatilihin? Tama na, Jian. Mabuting tao ka, Shen Jinshi. Ngunit sa aking paningin, ang kawalan ng tiwala ay parang tinik. Hindi ko kayang tiisin ang ganoong kasal. Kailangan ko ng espasyo. Maghiwalay tayo ng maayos. Madam. Ginoong Shen. Ano ang nangyari? Naaalala ko nang naging manager si Chuyuhi. Dahil sa hindi malinaw niyang motibo, pinakabitan kita ng nakatagong kamera doon. Opo, mayroong mga record ng surveillance. Kunin ang footage ng surveillance. Kagabi, aalamin ko kung paano. Eksaktong si nahulog. Ginoong Shen. Narito ang surveillance footage kahapon. Ipinapakita ng footage na nang pumasok ka sa silid, hindi siya itinulak ni Ginang Shen. Si Hichuyu mismo ang nagkunwaring nahulog. Mali ang aking pag-akusa kay Jian. Ginoong Shen, sa lahat ng paggalak, malinaw na ipinapakita nito na inayos ito ni Hichuyu upang makuha ang iyong pagmamahal. Aksidente niyang nabali ang kanyang sariling braso. Pagkatapos ay ginamit ang pinsala bilang dahilan upang paalisin si Ginang Shen. Isang perpektong plano na 2 ibon sa isang bato. Paano ka nahulog dito? Sir, saan po kayo pupunta? Upang humingi ng tawad kay Jian. Huwag na kayong mag-abala. Nagpadala siya ng isang tao upang maghatid ng 280,000 yuan na card upang bayaran ang kanyang utang. Ayos na ang lahat ngayon. At ang mga papeles ng diborsyo, nilagdaan na niya ang mga ito. Ang mga papeles ng diborsyo, kakatanggap ko lang ng balita. Napapunta na siya sa airport. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ikaw ang nagtulak sa kanya palayo. Ngayon ako ang sinisisi mo. John. Jason. Ano ang ginagawa mo? Saan ka pupunta? Babalik sa aking bayan. Nagsumite na ako ng aking pagbibitiw. Kung walang pahintulot ko, walang bisa ang iyong pagbibitiw. Ibinigay ko na ang mga papeles ng diborsyo kay Kalihim Fit. Ginawa mo? Eyon, hindi ko natanggap. Ikaw, Hindi kita didiborsyuhin. Kung walang pahintulot ko, empleyado ka pa rin ng kumpanya. Ang pag-alis ng walang abiso ay lumalabag sa kontrata at may 10 milyong pisong multa. 10 milyon. Hindi mo ba alam? Malinaw itong nakasaad sa kontrata sa iyong pinansyal na kalagayan. Hindi mo ito kayang bayaran. Ikaw, Kaya, kumilos ka na. Kailangan ng iyong pagpaplano. Ang taunang retreat ng kumpanya. paano ko hindi napansin na si Jason ay napakawalang hiya? Hindi ba niya gusto tapusin ang aming diborsyo at pakasalan ang kanyang kasintahan? Manager Jaya, alam kong babalik ka. Pinahahalagahan ni Presidente Shen ang talento, kaya hindi kanya hahayaang umalis. Ibigay mo ang plano para sa team building. Nakaplano na iyan. Sa makalawa na ang schedule. Ayos na ang lahat. Tama, magpakita ka na lang ang pagpaplano ni Presidente Shen sa'yo. Sa totoo lang, ay dahilan lang para manatili ka. Nakakamangha. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Kumpleto na ba ang lahat? Narito na po lahat. Narito ang mga susi ng kwarto. 2 sa isang kwarto. Magpares-peres na lang kayo. Halika na. Manager Jayang, magkasama tayo sa kwarto. Ahem, kulang tayo sa kwarto. Manager Jiang, ang kwarto mo ay inilipat. Bilang isang manager, pasensya na sa abala. Walang problema.
Ipinilit ni Presidente Shen na mag-enjoy kayo sa pagkain at inumi. Lahat ng gastos ay sagot ng kumpanya. Wow! Pumunta na kayo sa inyong mga kwarto para mag-unpack. Manager Jiang, ihatid na kita sa iyong kwarto. Sige, mauna ka. Madam, pribadong lugar ito. Walang ibang makakapasok. Hindi mo kailangang magpigil. Secretary Manager Jiang na lang ang itawag mo sa akin. Bilang asawa ni Ginoong Shen, formal kitang tatawagin sa trabaho. Pero madam ang mas angkop sa pribadong setting. Na pala, may maliit na laro sa susunod nating tagpuan na ibahagi ko na ang mga detalye sa group chat. Nakuha ko. Madam, ang villa na ito ang magiging tirahan mo. Ano? Maganda naman, di ba? Shen Jinshi, may kailangan tayong pag-usapan. Ang pagpapalit ng kwarto ay maliit na bagay lang na inaasikaso ni Secretary Fei. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mo siyang konsultahin. Pero abala siya sa trabaho. At malamang ay wala siyang oras para sa pagpapalit ng kwarto ngayon. Kung gayon, wag na lang. Mukhang medyo naiinis ka. Hindi naman. Nakakamangha ang lugar na ito. Kung gusto mo, pwede tayong magtagal pa rito pagkatapos ng team building. Hindi ako mananatili kasama mo. Ay nga pala. Binanggit ni Secretary Fei na may laro mamaya. Sasali ka ba? Hindi na lang. Sige, maglalaro na lang ako. Hindi naman masama. Narito na si Ginoong Shen. Manager Jiang, kanina ka pa namin hinihin. Ano ang nilalaro ninyo? Ang laro ng archery na kakatapos lang natin ay tapos na. Ngayon, oras na para sa susunod na round. Ang mga koponan ng dalawa ay haharap sa Noodle Challenge. Ang unang matapos ang mananalo. Ang talunang koponan ay magkakaroon ng parusang pagpapaputok ng lobo. Mag-enjoy kayo. Dapat sumali si Manager Jiang. CJ. Kailangan pa rin ni Manager Jiang ng kapareha. Mayroon bang gustong makipag-partner sa kanya? Gusto ba ng lahat na sumali si Ishen sa laro? Talaga. Si Shen. Si Shen. CEO Shen. CEO Shen. CEO Shen. Paano ito gagawin? Sir, bawat mangkok ay naglalaman ng isang mahabang pansit. Ang mga magkapareha ay kakain mula sa magkabilang dulo. Huwag kagati, ipagpatuloy hanggang sa maubos. Ang pinakamabilis na koponan ang mananalo sa hamot. Si Shen at Manager Jiang muna. CJ. Handa na ang mga kalahok. Go. 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 Ipagpatuloy. Bilisan. Oh, oh, oh. Si Shen, pwede ko bang i-post ito para sa promosyon ng kumpanya? CJ. Huwag mo i-post. Hindi naman tayo naghahalikan. Walang dapat itago dito. Tapos na. Shen at Manager Jiang, 20 segundo. Susunod na koponan. Bakit ka umalis? Alam mo kung bakit. Ano ba ang ginagawa mo? Asawa kita. Hindi ko ba pwedeng halikan ang sarili kong asawa? Ikaw. Ano? Nahihiya ka? Hindi. Saan ka pupunta? Titingnan ko ang hot springs. Gusto kong mag-relax. Huwag mo akong sundan. Jiang Tian. Ako na mismo ang nagbayad ng kapalit. Sinubukan kitang paalisin. Pero ikaw, dahil sa yaman at katayuan, kumakapit ka pa rin ng desperado. Dahil sa pagpupumilit, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Binibining He.
Zhang Xin. Bakit ka narito? Binibini, mahigit 2 dekada na akong driver ng pamilya ninyo. Palaging masipag at hindi nagrereklamo. Tama na. Tinanggal ka dahil sa pagnanakaw. Bakit ka bumalik? Sabihin mo ang pakay mo. Binibini, natuto na po ako para sa ating pinagsamahan. Pwede po bang makahingi ng pera? Babayaran ko po ang bawat sentimo. Sumpa man sa Diyos. Makinig ka. Bibigyan kita ng pera. Hindi na kailangan bayaran. Pero may kailangan kang gawin para sa akin. Sabihin nyo lang po. Ang inyong kagustuhan ay utos ko. Wasakin si Jiang Tian. Ganap na sirain siya. Ano po ba talaga, kahihiyan sa publiko? Lalaki ka ba? O kailangan ko pang ipaliwanag? Gusto kong masaksihan ni Shen Jinshi ang inyong compromising na eksena. Pagkatapos nito, makakakuha ka ng sapat para makapag-retiro ng comfortable. Salamat po, Binibini. Ang bagay na ito ay maayos na hahawakan. Jinshi. Kapag nakita mo ang iskandalosong relasyon ni Jiang Tian, ayaw kong maniwala na hindi mo siya didiborsyuhin. Manager Jiang, sigurado ka bang ayaw mo nang kasama sa hot spring tapos ka nang maligo? Hindi mo na kailangang manatili. Bukod pa rito, mas gusto ko ang mag-isa. Nagtrabaho ka ng gusto ngayon, magpahinga ka na. Sige po. Tawagan niyo lang ako kung may kailangan kayo. Sino ka? Anong gusto mo? Narito lang para magtanong. Kailangan ko ng tapat na sagot mula sa iyo. Makipagtulungan ka, o kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintong iyan ngayon. Ano ito? Ang bagong asawa ni Shen Jinshi. Ikaw ba yon? Magsalita ka. Sagutin mo lang ang tanong. Oo o hindi lang ang kailangan ko. Kung hindi, papatayin kita. Kaaway ka ba ni Shen Jinshi? Hindi. Mabuti. Hindi ka nagiging tapat. Tinatawag ka na ni Shen Jinshi na asawa niya. Tapos sasabihin mong hindi? Sinungaling. Maging tapat ka. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Sir Shen, naayos na ang lahat ng proyekto. Ang plano para sa susunod na buwan na ipadala ko na sa iyong email. Ang gabi na. Nakabalik na ba si Jen Chen? Siguro nasa hot springs siya. Sir Shen, mukhang kay madam ito. Paano ito napunta rito? Sigurado ka? Ang mga gamit ninyo ni madam, ako mismo ang nag-ayos. Walang ibang mayroon nito, talagang sigurado ako. Eta, abisuhan ang resort. Agad buksan ang lahat ng kwarto. Piliting buksan. Hanapin si Jen Chen. Opo, sir. Alam mo ang lahat, asawa na ako ngayon ni Shen Jinshi at ganito pa rin ang trato mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na makasakit sa Shen Corp? Nawala na ang lahat sa akin. Sino pa ang kinatatakutan kong saktan? Wala akong kinatatakutan. Sino ang nagpadala sa iyo? Si Hichayu ba? Oh, matalino ka pala. Pero huli na ang lahat. Ano ang gagawin mo? Gagawin? Ngayon gusto kong malaman. Kung ano ang gagawin ko. Tulong. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tulong. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. HMPH. Ano ang problema mo? Ipapakita ko sa'yo kung bakit ako narito ngayon. Jen Chen. Jen Chen.
Giant Chen. Kunin ang doktor. Sige po. Giant Chen. Doktor. Ayos lang ba ang aking sanggol? Ang sanggol. Buntis ka. Walang pagbubuntis. Impossible. Nag-test ako gamit ang pregnancy stick. 2 linya ang lumabas. Nagre-test ka ba? Ang expired na test ay maaaring magbigay ng false positive minsan. Maraming beses akong nag-check. At kinumpirma na walang pagbubuntis. Minor injuries lang. Magpahinga ka ng maayos at gagaling ka. Naiintindihan ko. Salamat, doktor. Ang tagal kong itinago ito. False alarm lang pala. Bakit mo itinago? Ayaw kong malaman mo at ipalaglag ang sanggol. Matutuwa ako kung buntis ka. Bakit ko naman ipalalaglat? Bolero. Masakit na naman ba? Sa halip na magkunwari kang nag-aalala, tanungin mo si Hichuyu kung bakit niya ako pinupuntirya. Ano ang kinalaman ni Hichuyu dito? Pinoprotektahan mo siya. Umamin ang lalaking iyon na siya ang nagpadala sa kanya. Ano ang sinabi mo? Ang lalaking kanina, ipinadala ni Hichuyu. Nagpapanggap pa rin, ha? Sir Shen, inusig ko. Ang lalaking iyon ay driver ng pamilya He. Siya mismo ang umamin na inutusan siya ni Chu Yuhi na sirain ang reputasyon ni Madam. Si Chu Yuhi na naman. Ngayon na pinagkakatiwalaan ako ni Sir Shen, hindi ko sinisiraan ang iyong minamahal. Si Chu Yuhi? Kailan pa siya naging aking minamahal? Hindi ba't siya ang palagi iyong sinta? Madam, ang minamahal ni Sir Shen ay palagi kang ikaw. Ako. Ang mahal ko ay palagi kang ikaw. 3 taon na ang nakalipas. Niligtas mo si Sir Shen mula sa aksidente. Sa lahat ng taon na ito, sinabi niyang may espesyal siyang tao. Ikaw ang taong iyon. Maling akala ko pala. Ay. Kaya pala pagkatapos ng kasal, ang iyong panlalamig sa akin ay dahil akala mo mahal ko si Chu Yuhi. Napakalapit mo sa kanya. Akala ko. Sa tuwing lumalapit siya sa akin, nilalayo ko ang aking sarili. Patawad. Kasalanan ko. Sir Shen, Madam, masaya akong nalutas ang di pagkakaunawaan. Ngunit, upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, iminumungkahi ko na ipahayag niyo sa publiko ang inyong relasyon. Tama ka. Sa taunang team building, sa huling araw, mayroong closing ceremony. Doon natin gagawin ang anunsyo. Ihahayag ang iyong tunay na pagkatao. Sumasang-ayon ako. Kung maglakas loob si Chu Yuhi na saktan ka, magbabayad siya ng mahal. Aanyayahan ko siya sa event, sa team building na ito. Kakailanganin ko ang iyong kooperasyon. Seryoso ka ba? Hiwalay na sina Jiang Tian at Jin Shi. Talaga? Hindi ka naniniwala? Tingnan mo. Nahuli kami ni Shen Jinshi habang kasama ko si Jiang Tian. Nang gabing iyon, inutusan niya na ihanda ang kasunduan sa diborsyo. Pinapirmahan niya kay Jiang Tian. Ngayon, siya ay ipinatapon mula sa River City. Magaling. Kunin mo ang card na ito, at lumayo ka hanggat maaari. Huwag ka nang bumalik. Naiintindihan. Salamat, binibining He. Makakaasa ka, maglalaho ako na parang hangin. Nang walang bakas. Ehem. Sinunod mo ba ang script? Bawat salita, walang anumang paglihis. Lubos siyang naniwala. At, ito ang card na ibinigay niya sa akin. Ganyan nga, dahil sa iyong kooperasyon. Magiging maluwag kami sa iyo. Umalis ka na. Jinshi, anong sadya mo rito? Sabi ng doktor, halos gumaling na ako, bukas na ang discharge. Masaya akong maayos ka. Patawad. Sa pagdaan mo sa lahat ng ito. Kasi, nangako kang pananagutan mo. Paano mo ako babayaran? Kaya ako narito. Upang ayusin ang bagay na ito. Ang taunang team building retreat ng kumpanya ay gaganapin sa Moonview Villa. 2 taon ka na sa Shen Corp. Naka-attend ka na sa 2 nakaraang event. Huwag mong palampasin ang sa taong ito. Gusto kitang sorpresahin doon. Ano ang sorpresa? Sa paglipas ng mga tao, ang pagmamahal mo sa akin ay lagi kong nararamdaman. Ngunit kamakailan lang, napagtanto ko. Mahalaga ka sa akin.
Magpo-propose ako sa'yo. Totoo ba yan? Baliw. Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Ah, Jinshi, magpo-propose ka na rin sa wakas. Ngayon, magkita tayo bukas ng gabi. Magpahinga ka ng maayos. At dumating ka sa pinakamagandang forma mo para sa team event. Talagang, magbibihis ako ng bongga. Totoo ba yan? Magpo-propose si Mr. Shen ngayon. Sandali. Malalaman nyo rin, kumpirmado na. Matapos itago ang kasal, sa wakas ay ipapakilala na niya si Mrs. Shen. Oo nga, binabati kita. Congrats! Ang saya ko para sa iyo. Nandito na si Mr. Shen. Jinshi. Dumating ka. Naghanda ako ng sorpresa. Malapit na itong magsimula. Magpo-propose na ba siya ngayon? Sino ang mag-aakala na si Jiang Tian, na karaniwang simple, ay magiging ganito kaganda kapag nagayos? Napakaganda talaga. Go, Jiang Tian. Hindi ko inaasahan na si Manager Jiang ay hindi lang bihasa sa classical instruments, kundi marunong din mag-violin. At ang ganda ng tunog. Sobrang ganda, tunog langit. Hindi ba si Jiang Tian ay pinatalsik na sa Jiang Cheng? Panoorin mo ito. Mga kaibigan, sa espesyal na okasyong ito, nais kong ibahagi ang isang personal na anunsyo. May isang mahalagang tao na gusto kong ipakilala sa inyo. Kahit hindi ko alam kung bakit ka nandito. Wala nang saysay ang pagpapapansin mo. Wala itong mababago. Ang bida sa palabas na ito ay ako lang. Mga kaibigan, ito ang asawa ko, si Jiang Tian. Magandang araw po sa inyong lahat. Manager Jiang, ikaw pala ang si Shen na nagtatago ng kasal niya. Kita nyo, sabi ko na sa inyo na may something kina CEO Shen at Manager Jiang. Hindi ba tama ako? Tama. Totoo nga. Paumanhin po sa inyong lahat. Gusto lang po naming maging pribado. Kaya po naming itinago ang aming kasal. Jinshi, hindi ba't nangako kang iaanunsyo mo ang proposal mo sa akin at nahiwalay ka na sa kanya? Bakit ko siya hihiwalayan? Dahil inupahan mo si Zhang Xin para guluhin si Jiang Tian. Kaya dapat ko siyang iwan. Hindi ko ginawa yan. Ang proposal kahapon ay pain lang para mapapunta ako rito. Paano pa kita mapapapunta rito? Dapat maniwala ka sa akin. Hindi ko kailanman ginawa ang mga bagay na yan. Siya ang... Tama na. Akala mo ba makakatakas ka rito? Sinong mag-aakala na ganyan pala si He Chuyu? Nakakalin lang ang panlabas na anyo, ang sama ng babaeng yan. Si Zhang Xin ay nasa istasyon ng pulisya ngayon. Bawat pag-uusap nyo at transaksyon ay dokumentado. Hindi ka naniniwala. Papupuntahin ko siya para kilalanin ka ngayon din. Tungkol kay Zhang Xin. Bakit naging napakabilis ng lahat? Ngayon, nabunyag na ang masasamang gawa mo, hindi ba? Inaamin ko, panandalian akong naligaw ng landas. Pero Jinshi, totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Ilang beses ko pa ba kailangang sabihin ito? Palagi kitang itinuring na kapatid. Ang mahal ko ay palaging si Jiang Tian, hindi ikaw. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa... Siya ay isang probinsyana lang. Sa estado at pinagmulan, hindi siya makakapantay sa akin. Ano bang espesyal sa kanya? Ano bang karapatan niya sa iyo? Pagkakakilanlan, pamilya, pinagmulan. Sa aking paningin, wala yan. Walang mataas o mababa. Gusto ko. Siya lang ang gusto ko. Sa aking paningin,
ang kanyang mga kapintasan ay nagiging hindi mapigilang bentahe sa puso ko. Jiang Tian, bakit ka ba napakaswerte? Ikaw lang. Bakit ikaw ang mayroon ng mga bagay na hindi ko makukuha sa buhay ko? Ikaw. Hichuyu, sa tingin ko, talagang matigas ang ulo dahil sa pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Binigyan kita ng pagkakataon pero hindi ka nagsisisi. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ano ang gagawin mo? Maglabas ng abiso. Sa Shen Group, simula ngayon, komprehensibong pagpapatupad laban sa Ho Group. Putulin ang lahat ng kooperasyon. Hindi mo ito magagawa, Shenji. Dalhin siya. Jinshi, humihingi ako ng tawad sa kanya. Huwag mo itong gawin, Jinshi, Jinshi. Paumanhin sa lahat, dahil sa aking personal na usapin na pagtawanan ko kayo, pagkatapos ng salusalo, bibigyan ko kayo ng taunang bakasyon. Para makapagpahinga ng maayos ang lahat. Wow! Salamat, Presidente. Salamat, Presidente. Salamat, Presidente. Dahil gusto ninyong magpasalamat. Kung gayon, pasalamatan niyo ang asawa ng presidente. Salamat, Ginang Presidente. Ginang Shen. Maghalikan kayong dalawa. Halik, 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 halik. halik. halik, halik, halik.